Nais ko lamang po ituloy ang atin pong tinatalakay, managing your stress. Kaya nga po ay we are in this series na managing sanity. Alam ko na lahat tayo ay meron pong mga stress. Iba-iba ang mga sanhi ng ating stress, mga kapatid. So merong marami sa atin ay ang stress ay galing po sa mga trabaho. Ang iba po ay nai-stress sa kanila pong relationships. Naalala niyo mga kapatid, previously ang ating pag-aaral. Kung hindi natin kayang i-handle ang ating relationships sa ating sarili, family, friends, neighbors, mga workmates, ay talagang ma-stress tayo mga kapatid. Kaya kailangan po pala natin talagang matutunan yan. And isa po pala sa pamamaraan mga kapatid to handle stress is to nourish your body. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Ito po may kinalaman po sa atin pong mga pagkain or kinakain sa araw-araw. In 1 Corinthians, mga kapatid, 10:31, we are reminded nang sabi, whether you eat or drink, whatever you do, do it all for the glory of God. Wow! Kung tayo kakain o inom o ng ating mga ginagawa, gawin natin sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kaya nga po, the big question sa mga oras na ito sa atin ay, yun bang ating pagkain or kinakain ay nakakaluwalhati sa ating Panginoon? Yun bang ating iniinom ay nakakaluwalhati sa ating Panginoon? Yun bang ating mga ginagawa, lifestyle mga kapatid? Yun bang ating lifestyle ay nakakaluwalhati sa Panginoon? Siguro magtatanong din tayo, anong pagkain, anong inumin, o anong mga gawain, or what kind of lifestyle does glorifies God? Ano bang mga lifestyle na nakapagluluwalhati sa ating Panginoon? Siguro mga kapatid, napakagandang katanungan yan na kailangan po nating pag-isipan. So anyway, ang sinasabi po sa atin, mga kapatid, ay ang ating lifestyle na kapagluluhati sa Panginoon ay yung kaayon sa kanyang banal na kalooban. Of course, talking about sabihin po nating diet or the right food, mga kapatid, babalik po tayo sa tinatawag na Edenic diet, mga kapatid. Yung pagkain, yung original na pagkain na ibinigay ng Panginoon sa sangkatauhan mula pa sa ating unang mamagulang, mga kapatid. Now, we know na nung pumasok po ang pagkain na mga emergency food after the flood, mga kapatid, ay ang buhay ng tao ay umiksi na ng umiksi. At ang height, yung height ng mga tao ay lumiit na ng bumaba, mga kapatid. So, tapos ay bumababa na nga, lumalapad pa. Yun ang kaya nga po ay dahilan doon, marami po ang pumasok ng mga karamdaman, mga kapatid, dahilan po sa ating lifestyle. Now, alam naman po natin yan, pinsan po tinalakay natin dito na karamihan po ng mga sanhi ng karamdaman ng mga tao ay mula po sa lifestyle. Unhealthy lifestyle. Of course, pag sinabi nga pong lifestyle, hindi lang po diet yan, di ba? Kasama na po dyan ang apat na aspeto ng ating buhay, mga kapatid. Kaya tayo po'y pinaalalahanan muli. Whether you eat or drink or whatever you do, that is lifestyle, do it all for the glory of God. Now, for the sake of mga kapatid, managing stress, gusto ko pong pag-usapan natin yung pagkain. We have to nourish our body. Alam niyo po ba mga kapatid na the foods you eat or you consume affects your body's ability to cope
with daily pressures? Yun po palang ating kinakain sa araw-araw ay nakakaapekto po sa kakayanan ng ating mga katawan upang mag-cope up sa mga pressures or stress. Sabihin na natin mga kapatid sa araw-araw. Now, bagaman marami pong mga aklat na atin pong mababasa ngayon tungkol po sa tinatawag na masusustansyang pagkain. Actually, marami nga po sa atin ay nanonood pa sa mga TikTok, nanonood sa mga short videos, sa mga Facebook, sa YouTube. Marami pong mga nagpo-promote dyan tungkol po sa mga healthy na pagkain. Mga kapatid, pero sa kabila ng lahat, ang mga tao ngayon ay meron pa rin tinatawag doon nutritional ignorance. At para bagang normal na yan sa buhay ngayon. Kaya nga po ay marami sa atin, when the pressure is on, some of us may find refuge and comfort in food. Naintindihan niyo po yung mga kapatid? Marami po sa mga tao ngayon, kapag pressured sila or stressed sila mga kapatid, let's say for example, meron kang physical symptoms ng stress, o tinatawag na poor concentration. Hindi ka makakonsentrate mga kapatid. Or di kaya ay pagod na pagod ka. Or mga kapatid ay tinatawag na yung ikaw naman ay meron tinatawag na ferocious appetite. Talagang ganang-ganang kumain Kaya nga po ay may mga pagkakataon, you may be tempted to get a quick fix by eating less nutritious food or junk food. Ganun tayo pagkaminsan mga kapatid. At madalas pa man din, kapag tayo ay hindi pinaplano yung ating kinakain mga kapatid, hindi nakaplano yung pagkain ba? Ay madalas mga kapatid, tayo po ay natutuksong kumain ng mga pagkain hindi masustansya masyado. Sinasabi nila nutritious but less nutritious mga kapatid. At madalas, yung mga less nutritious din mga kapatid ay caffeinated. May caffeine, may sugar, at pagka minsan naman ay salty or crunchy mga kapatid. Kaya nga po ay kapag tayo ay kumakain ng mga ganito mga pagkain mga kapatid, yung mga tawag nila dyan, yung mga instant na mga pagkain, ay paano natin mahahandle ang ating mga stress? Kung yung ating mga kinakain ay nakaka-stress. Meron man po sa atin, naku pastor, nagsasabi, yung pagpe-prepare na lang mga pagkain ay nakaka-stress na. Yung pagising mo ng umaga, halimbawa, hindi mo alam kung anong ihahanda mo. Wala kang, magpaplano ka ng kakainin. Paano, wala ka namang ihahanda. Stress din nga naman yung mga kapatid, stressful na nga po yung pagpe-prepare ng pagkain, mga kapatid. Yung kakainin mo ay stressful pa at hindi nga po masustansya. Ano na maganda. Pero mga kapatid, tayo, tuwing kumakain, mga kapatid, ay nakasanayan na natin na merong panghimagas, di ba? Gusto natin pagkatapos kumain, ay merong matamis. Alam po ba mga kapatid, lahat ng ating kinakain, araw-araw, the foods you consume affects your body's ability to cope with daily pressures. So, ibig sabihin, ito pong inyong nakikita, nasa green, ibig sabihin, ang mga kinakain yan ay mga healthy na pagkain, mga kapatid, more on vegan. Yung sa kabila naman po ay puro mga tawag dito, emergency na pagkain. Makikita niyo mga kapatid, kapag ang tao ang kinakain po ay mga puro yung instant, prone po sila sa tinatawag na depression, diabetes, cancer, and heart disease. Pero kapag ang tao ang kinakain po ay mas marami po ay mga halaman, tingnan niyo po, mas mataas ang kanila pong self-acceptance, longer lifespan, better digestion, walang problema, sa kanila pong pantunaw.
and more energy. No? At ang energy ay tumatagal, hindi po katulad ng mga panandalian lang. Kaya nga po mga kapatid, tayo pa man din mahilig kumain ng mga emergency. Nabanggit ko yung mga panghimagas. Alam niyo po ba mga kapatid, tayo mahilig kumain ng desserts. Ano ho? Yan basahin niyo po yung desserts mga kapatid. Basahin ninyong pabaligtad. Ano po ang inyong mababasa? Sabi po dyan, stressed. No? Dessert po pala, pag binasa mong pabaligtad, stressed. And which is true. Ano ho? Kasi nga po, kung napansin po ba ninyo na kapag tayo po ay nagkikrave kumain, ano ho, ay hindi tayo nagkikrave na kumain ng mga apple, carrots, o di po kaya oranges. Ano, hindi tayo nagkikrave na kumain ng hinog na saba, salap-salap or di kaya ay buko, mga kapatid. No? Hindi tayo nagkikrave kumain ng mga tinatawag dito plant-based na mga pagkain. Gusto natin yung mga quick fix, di ba? Mga kapatid, at alam niyo po ba mga kapatid, it takes a healthy food choice to raise our blood sugar to the point where we feel satisfied. Kasi pag kumakain ka ng mga, halimbawa, fruits mga kapatid, no? It takes time na tataas yung blood sugar mo para masabi sa'yong satisfied ka na, mga kapatid. Medyo matagal kasi nga, pinoprocess pa ito ng ating katawan para maging sugar na need ng ating katawan, mga kapatid. Whereas, kapag ang kinain natin ay yun pong mga impronto na pagkain or mga emergency food or sabihin po natin na mga instant, mga kapatid, or di po kaya ay mga junk foods, ano, mabilis tumaas ang ating sugar sapagkat ito po ay processed and refined na mga kapatid. Kaya kaunting pagkakain mo niyan, halimbawa, yung nakita nyo dyan, yung donut, mga kapatid, pagkakain mo niyan, mataas na agad ang sugar mo. Pero mga kapatid, ang problema, mabilis ang pagtaas ng sugar, mabilis din ang pagkawala nito kasi process na yan eh. No? Hindi na siya ipoprocess ng katawan, sugar na agad siya. So kaya ang mangyayari, ay maya-maya nanghihina ka na kasi kaunti lang yung nawala na agad yung energy na kinain mo. So mamaya kakain ka ulit, sugar ulit mga kapatid, mga instant ulit na pagkain mga kapatid. So tataas ulit ng sugar mo. So in the long run mga kapatid, mas marami kang nakain carbo or sugar na galing po sa mga immediate na pagkain. No? So kaya nga po mga kapatid, ay marami po na-away sa mga diabetes, mga kapatid, gawa nito. Kaya nga po, alam niyo po ba kung yung donut na alam niyo po ang pinakamasustansya dyan na bahagi, kung yung envelope na ganyan, yung nasa gitna, sabi nila, Anyway, so kung titingnan nga po natin mga kapatid, di ba kapag kumakain tayo ng mga instant na pagkain, lalo na yung may mga sugar, mga kapatid, pag kinain mo, ang ating brain, mga kapatid, ay nagre-release yan ng tinatawag na serotonin. Ang serotonin, mga kapatid, ay ito po yung hormone na tumutulong sa atin para mag-relax tayo. Kaya lang, mga kapatid, yung relax na yun ay for a brief time. Kasi nga po, process na yung sugar. Unlike kapag ang kinain mo, mga kapatid, ay fruits, let's say for example, dahan-dahan po siya, na tumataas ang ating sugar. Pero, mga kapatid, matagal din po siyang maubos, matagal mawala. Kaya nga po, hindi ka kaagad magugutom. Mga kapatid, kapag ang ating kinain, puro mga impromptu na mga pagkain, mga kapatid, tataas ang sugar, pero mabilis din bumaba. Kaya kain ka ng kain. Anong nangyayari mga kapatid? Yan, marami sa atin nagiging obese, or overweight na. Ang iba naman, alam niyo po ba mga kapatid, kapag mataba ka na or obese ka na, ay you are tend to diabetes, mga kapatid. Kaya nga po ay dapat ay tinitingnan natin ang ating pagkain. Alam niyo po ba mga kapatid, pagka minsan, yung nagkikrave tayo ng kung ano-ano mga pagkain, alam niyo po ba
na pagkaminsan ay maaring hindi pagkain ang kinakailangan mo, mga kapatid, no? Kasi may mga time na gustong-gusto mong kumain pero you are feeling whatever the emotion, the stress generated. Kapag ka nagiging emotional ka, let's say for example, galit ka. Yung iba mga kapatid, kapag emotional, kapag galit ay dinadaan sa pagkain. O, di ba? Ang iba naman po ay kapag ka maraming mga fears, worries, or anxieties, dinadaan sa pagkain. Ang iba naman po, pagod na pagod. Sabi na, pagod ako. Gusto kong kumain. Kaya nga po kakain. Pero mga kapatid, pagka minsan, yun po pala, ang solution lang nun, baka kailangan mo lang magpahinga. 10 to 15 minutes. Not maybe the solution. Kaya nga po, ano bang sinasabi ko, mga kapatid? Ang sinasabi ko ay we have to learn, our body. Pag-aralan natin ang ating katawan and monitor what triggers you to want to eat. Pag-aralan natin, ano ba yung bakit gustong-gusto. Let's say for example, mga kapatid, sa lahi po namin ay medyo matataas ang aming sugar. So, pinag-aaralan po yan. So, ano bang, bakit gustong-gusto kong kumain ng ganito? Yun po pala. Let's say for example, kahapon mga kapatid, kinuhanan ulit kami ng dugo ng aming anak, si Arlie, yung aming medtech. Tapos ay dinala niya sa laboratory yung aming blood. So makita ngayon, alin ang mataas? Mataas ba ang ano ba yung tinatawag nila? ALT ba yun? Ibig sabihin, mataas ba ang yung cholesterol? Mataas ang uric acid? Mataas ang sugar? Something like that. So doon mga kapatid, kahapon, so nagkakaroon na kami ng sariling evaluation namin. Kaya pala, mataas ang aking uric acid. Kasi masyadong mahilig ako sa nuts, masyadong marami akong kumain ng nuts. Kaya sabi ko, kailangan kong babaan yung pagkain ko ng nuts. Mga kapatid, something like that. So, pag-aralan mo yung katawan at i-monitor mo kung ano yung mga nag-ano siya na parang gustong-gusto mong kumain. And one of the best strategies, mga kapatid, against stressful eating is to get healthy food in your system. Para hindi tayo ma-stress, dahilan po sa ating mga kinakain, ay magiging option natin ang kumain ng mga masusustansyang pagkain. Mga kapatid, alam niyo po ba na prolonged stress can cause our internal system to break down, mga kapatid. Kapag tayo ay masyadong stress or laging stress, yung ating internal system, hindi natin mamamalayan, breakdown na pala, bigla na lang tayong babagsak. Hindi natin alam dahil po pala sa matagal ng stress natin. At isa sa sanhi niyan, yung ating mga kinakain. Kaya nga po, when you identify your eating triggers, most common eating triggers ay yung boredom. Nabanggit na po natin. Kapag nabuboard ka, gusto mo na lang kumain. To be social. Gusto mo lagi party. O di po kaya ay stress. Yan. Ngayon mga kapatid, yung isa ay food is available. Kapag tinatamad ka magluto, ay pa-deliver ka na lang. Grab food. Ngayon mga kapatid, kahit hindi ka na pumunta sa mga fast food, mga kapatid, i-deliver na lang yan sa iyong pintuan sa iyong bahay. So kaya lang kailangan nating i-identify yan. Why? By identifying what makes you eat outside of your planned meals, you can find new ways to manage your emotions and look for alternatives to be unhealthy snackings. So ask yourself, mga kapatid, what makes me thoughtlessly chow down? O yung gusto mong kumain. Kaya nga po, ay kailangan po nating pinag-aaralan ng ating kinakain. At kailangan po natin na ang ating kinakain ay masusustansyang pagkain to lessen your stress. Just like feeding our spiritual needs, mga kapatid. Di ba sinasabi,
Whatever we put inside our minds can be the cause of healthy and strong minds, or it can be a cause of weaknesses. Kaya nga po ang ating Panginoong Hesus, sabi niya, ito naalala ko lang, prolonged stress can cause our internal system to break down. Uh, um, uh, Chronic stress can cause uncomfortable symptoms that make difficult to accomplish daily tasks or properly process emotions. At ang symptoms, mga kapatid, ay narito: change in emotional responses. Kung ikaw ay nag-take ng alcohol or drug use, mga kapatid, a change in social behavior, insomnia, or yung pag nawawalan ka na ng pagtulog o walang gana sa pagtulog, unfocused thinking, hindi ka makafocus sa iyong pag-iisip, mga kapatid, ay stress yan. Aches and pains, marami kang nararamdaman sa katawan. Mga kapatid, alam niyo po ba na kahit po yung worries and anxieties ay nagkukos po ng pananakit ng ating mga kasukasuan? Another symptoms that you are stressed, emotionally withdrawn. Low energy, yan parang lagi ka nalang mahina. Yung lagi ka naman kumakain, yan pala, stress ka. Kasi kinakain mo, hindi naman muscle tightness. Parang naninigas, ang sakit ng ko dito, ang tigas dito, ganyan. Marami yan, mga kapatid, ay cause ng stress. Kaya nga po tayo pinaalalahanan ng ating pag-aaral, pag-aralan at ingatan natin kung anong pinapasok natin sa ating katawan. Yan po ba'y nakakaluwalhati sa ating Panginoon Hesus, mga kapatid? So alam niyo po ba na kailangan po natin na palakasin, mga kapatid, ng ating mga katawan. Ang sabi po ng John 6:35, then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty, mga kapatid. Alam niyo po ba ang pagkakaiba between the strong minds and the weak minds? Ito, tingnan niyo ang pagkakaiba. Strong minds discuss ideas. Average minds discuss events. Weak minds discuss people. Sabi po yan ni Socrates, mga kapatid. So kung mahina daw po pala ang ating mga kaisipan, ang pinag-uusapan natin ay buhay ng may buhay. Pero kapag average lang, mga kapatid, ay ang pinag-usapan yan, yung mga nangyayari. Pero ang mga strong minds, mga ideas ang mga pinag-uusapan, mga kapatid. So paano natin palalakasin ang ating mga puso't kaisipan? Strong minds suffer without complaining. Weak minds complain without suffering. Yan. The strong minds suffer without complaining. Kahit na yan ay naghihirap na, hindi nagko-complain. Pero kapag mahina ka, mga kapatid, mahina ang pag-iisip natin, sabi po, ay nagko-complain na. Hindi naman nakakaranas ng mga paghihirap. Hindi pa nga nararanasan, complain na ng complain. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, I am the bread of life. No one who comes to me will ever be hungry, and no one who believes in me will ever be thirsty again. Kaya nga po, mga kapatid, sabi ng Panginoon, as we come to Him in faith, we find that He is always sufficient to meet our needs, no matter how great or small. Kapag tayo po pala lumapit sa Panginoon, He is always sufficient. Sapat siya, mga kapatid. Malaki or maliit man ang ating mga pangangailangan, ang ating Panginoong Hesus ay sapat na katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan at mga suliranin. His grace is abundant. His love is unending. And His presence is a constant source of strength and comfort. Kaya nga po, lalo tayong lumalakas sa araw-araw kapag ang Panginoong Hesus ay nasa sa ating buhay. Ang Kanyang salita ay nasa ating mga puso't kaisipan. Mga kapatid, if we are being fed Jesus and His words, we will never be malnourished. Tandaan nyo yan. Kapag ang salita ng Panginoon ay atin pong ninanamnam sa araw-araw, hindi tayo magiging spiritually
malnourished.